Mula noon, pinaaralan ko yung mga kasaysayan ng Pilipinas kasi yun ang pinaaral sa akin. Yung mga libro na grupo sa kabataan at grupo sa mga tig-organisa sa kabataan, grupong taga-organisa ng mga magsasaka, grupo ng taga-organisa ng mga kababaihan. Yon ang mga libro na pinag-aralan namin. At mula noon, at may grupo na kaming mga kabataan na yun ang simula sa pakikibaka. Yun ang mga kaisipan ng mga kabataan. Siyempre, madali lang itong ma-brainwash, lalo na sa mga pagsasalita nila na matamis na mga labi na parang makumbinsi o ma-brainwash ang isang tao na lalo na sa hindi nakapag-aral ng high school. Bihira lang yung nakaaral ng high school. Yung makapagtapos ng elementarya, magpunta ng Cebu, magpunta ng Maynila, magtrabaho. Yung naiwan na mga kabataan, yun ang naorganisa nila. Mayroon na palang mga naorganisa nila, yung mga magsasaka at mga kababaihan na mayroon ng grupo. Nag-study na sila. At pagkatapos nun, na mga 1981, nakaano na ako ng mga organisasyon sa kabataan. Study kami na hanggang 85 at isa na ako sa mga leader ng grupo na yon at isang courier. Ang ibig sabihin ng courier, yung tagahatod ng sulat at mga personahe doon sa kabilang baryo, kabilang barangay. Yun ang courier, magdala ng mga liham, kahit ano na lang ang dadalhin doon. At pagka tapos nun, patuloy kami nga nag-aaral sa mga libro, pati na yung human rights, na pinag-aralan namin na ang karapatang pangtao daw para sa masa na inapi at inaabuso. Kasi yung nasa baryo pa, limitado yung mga libro na pag-aralan. Yun lang ang grupong taga-organisa ng kabataan, grupo ng taga-organisa ng magsasaka, grupong taga-organisa ng kababaihan, at ang kasaysayan ng Pilipinas. Kung ano ang sulat na lagay doon sa kasaysayan ng Pilipinas is ang imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo, na siya daw ang nagpahirap ng mamamayang Pilipino. Tapos noong mga 1985, nagsimula ang malaking operasyon ng militar. Yun nagsimula ang numan sila ng mga kabaranggayan, kasi yung mga kabaranggayan na malapit lang sa amin, yung dito sa mga upland barangay, puro na organisado ng CPP-NPA, na mayroon na silang mga organisasyon na nasa committee ng committing tig-organisa. Mayroon na silang mga unit militia, yung ibang kabaranggayan. At sa amin naman, hindi pa kami nakaabot ng level sa committing tig-organisa, kasi yung level nasa ubos na, sa baba na level, yung mga parang hagdan, ganun. At pagka tapos noon,
mga 1985, bulan ng July, malaking operasyon ng 43rd Infantry Battalion. At doon, tinakip yung mga leader ng mga organisasyong sa mga barangay, dinakip at na kinulong. Isa ko sa nadakip nun at ang tatay ko at ang iba naming mga leader ng mga magsasaka at inimbestigahan kami. Yung mga nasa Upland Barangay nagnumanslan para nga wala ng suporta ang mga NPA, pero ang mga ibang supporter nagpabundok sila at ang iba naman doon sa bayan, yung mga hindi sumama, hindi mga kontak sa NPA, doon sila sa bayan. At ang yung mga leader na hindi nadakip, nagpunta sila sa kabundukan. Kaya doon nagsimula ang recruitment sa mga NPA na maraming sumali sa NPA dahil sa yung pagdakip, paghuli ng mga leader sa kabaryuhan, sa kabarangayan. Isa ko sa nadakip at ininvestiga at naranasan ko yung tinutukan ko ng baril ng isang lieutenant at hindi naman ako nagsalita ng noon kasi ang takot. Sinasabi nila nga pag madakip, huwag magsabi kung ano man ang mga sikreto or mga poste ng mga NPA. Hanggat dinala kami sa municipal jail at nakulong kami ng mga 3 buwan at pinalaya kami ng judge dahil ang kasong subversyon 1 buwan at 2 araw lang at lumagpas na kami at natatakot yung judge baka yung mga human rights na magreklamo ang mga human rights na lumagpas na yung sentensya namin. At pagkatapos nun, umuwi naman ako dito sa amin. Malakas pa rin ang operation. Kahit nag-no man's land, may iba pa rin na nagpaiwan dahil sa kanilang mga ari-arian, yung mga sakahan nila. Karamihan mga matatanda yung nagpaiwan. Yung ibang natatakot, pumunta sila sa bayan at ang iba doon sa bundok. Yung mga kapatid ko at ibang mga leaders nagpunta sila sa bundok. Pagkatapos nun, doon ako kasi yung sinabunutan ako ng buhok, yung nakita ako ng sundalo. Pagkatapos nun, hinahanap ko yung mga kapatid na nagtatago. Doon ako sumama sa kanila. Pero hindi pa ako sumama sa armadong pakikibaka. Dito lang kami sa baryo, paikot-ikot. Kasi hindi pa kami nakapagdesisyon na magdala ng baril doon sa kabundukan.